Sa 2-day na tigil Tigil pasada. pasada. Second day na ngayon, Second oo. day ngayon, alas 9:13 na. Nasa linya na, Chairman ng LTFRB, Teofilo Guadis III. Chairman Guadis, Igan at Connie. Good morning. Good morning, Sir Igan. Good morning po, Connie. At Opo. magandang umaga po sa lahat ng nakikinig at nanonood po sa atin. Okay, hindi naman maitatanggi, no? May mga stranded talaga sa mga lugar na sinasabi ng kabilang grupo, Piston at Manibela, tagumpay po yung kanilang ginagawang tigil pasada dahil naapektuhan nga yung publiko. Pero sa hanay ninyo, sinasabi naman po ng DOTR, kayo rin po na pag rush hour, it's normal na wala talagang pong masakyan, Chairman, ano? So May kakulangan talaga. naging ano ba, yung karaingan ba dahil naapektuhan na yung mga pasahero natin eto tanong natin parati, mapagbibigyan ba, Chairman, o talagang wala nang solusyon sa idinadaing nila? Igan, ganito po yun. Yung sinasabi nilang walang masakyan, nasa monitor po kami ng MMDA, nakikita po naman namin. Opo. And this is a very common occurrence po pag rush hour na because of the traffic, may mga areas na nahuhuli ang pagdating ng mga jeep na dapat magsakay sa kanila. So, on that occasion po, talagang may makikita kang hindi mo masabing kakulangan kundi medyo huli na yung pagdating. So, nag-build up ho yung mga pasahero. Number 2 ho, may mga nakaantabay ho kami libreng sakay. Kaso hindi ho namin inilalabas dahil ang fear ho namin baka maging kakompetensya sila noong mga namamasada mismo. Lalabas lang po yan pag talagang wala ng sasakyan dahil po may tigil pasada at wala talagang dumadaan doon. And thankfully po ang Quezon City, tama ka ho kayo, nakikinig ako, may libreng sakay. So with or without a strike, talaga pong Miikot lang. meron at meron pong masasakyan. And then yung pang-apat na issue po ninyo, meron po kaming isyong bagong memo. Yun pong mga hindi nakasama sa programa at nakapag-file ng kanilang application on April 30 ay muli po natin bubuksan para ho sila makasama sa mga existing cooperative or corporation. Pero Igan, hindi ho sila pwedeng bumuo ng bagong kooperatiba. Pwede lang silang sumama doon sa dati na yun. Pero hindi ho pwedeng gawin daw optional? Pero dati na yun, di ba? Parang aampunin sila. Opo, pero nagtapos po yun Igan ng April 30. Kaya ngayon bubuksan ulit namin, aampunin po sila, ipapasok. Kasi Igan, kung may existing cooperative na sa isang lugar, and then kung maglalagay ka ng isang bago, that would defeat the purpose of a fleet management and fleet dispatching, which is essential po sa isang modernization program. Okay, pero ito naman, I think this is legitimate, no, na concern. Kasi may mga umalis din ho na mga dating na sumali na sa kooperatiba kasi mismanaged. Nabanggit na rin Mas ho ninyo. nalugi daw sila Nabanggit din yun. May ganyan talagang insidente. So, papaano ho yun? Hindi daw ho ba pwedeng gawing optional na lamang ang pagsali? Kung halimbawa talagang napatunayan na mismanaged naman po yung mga kooperatiba na yan. Naku, ma'am, tama po kayo. We have occasions na talagang at may mga report kami na mga mismanaged po yung mga kooperatiba. Ito sila rin ho nagkadayaan, nagkalukuhan. So they would be asking LTFRB to intercede. Number 1 po, we intercede and then we look into the problem ho. Inaayos ko namin yun. Pero yung kanilang karaingan na hindi na sila sumama sa kooperatiba, mahihirapan po tayo. That is non-negotiable po. Dahil dahil hindi na ho kami magkaroon ng a common fleet dispatching para maiwasan ng traffic, para effective ho yung yung negosyo ko nila as a cooperative. Kung magiging kanya-kanya, yun nga po yung iniiwasan natin ngayon. Yung kanya-kanya lang po sila. May hindi lugar ba? Walang direksyon. Opo. May lugar ho bang nung nawala na nga sila, problema ngayon yung mga
biyahe ng ating Di pasahero. ba sa Maynila daw, meron daw parang bitin na area doon eh. Di ba nasasakyan? Hindi napupunan ng mga nasa kooperatiba, Chairman. Meron bang ganung mga lugar? Yan pong inaalam namin ngayon kung meron nga pong mga areas na hindi napupunuan ng mga kooperatiba. Kasi ang Metro Manila po is almost saturated na po ito in terms of number of jeepneys. Sobra-sobra na ho. And at 83%, I think we already have the desired number po. Okay. Ikan. Tanong ko lang Mas dito. Sige po. Minapansin po kami nitong strike. May areas po na talagang hindi makabiyahe yung mga lehitimong kooperatiba. Dahilan po, nakita na rin ho namin sa yung pininresent ho ninyo sa TV, sa GMA po, talagang pinipigilan sila ng manibela at piston. Para Bawal ho yun eh, di ba? Bawal Napipigilan po yung mga bawal. ibang driver na nag... Opo. Chairman, may tanong lang ako dito sa Timog. Sa araw-araw dito, puro luma yung jeep na dumadaan dito, kaskasero. Walang ilaw. Hindi nila sinusunod yung traffic light. Naka-stop pero kakaliwa pa rin dito sa isang gasoline station. Ano ba yun? Part ba ng modernization yun o kolorum itong mga bumabiyahe dito sa area na to? Most likely po igan mga koloro. Boy, ba't wala hong nanguhuli, Chairman? Meron na po kami mga nanguhuli kung napansin po ninyo sa LTO compound. Kasi kung tatambay kayo sa GMA 7, harap lang ito. Oo. Mahuhuli nyo lahat yan. Bigyan niyo ho si Igan ng ticket. Makakahuli kasi, to. Kasi ang nangyayari... Everyday ba, partner? Halos, no? Kasi Diba? ang mangyayari, kahit pinapatigil, dumidiretso, humaharurot, nagmamadali sila eh. Oo. Tapos dito, yung traffic light, red na, kakaliwa pa rin sa may gasoline station. Alam mo yun eh. Yes, oo. Tapos sila pa cause ng traffic kasi nagbababa sa kanto. Walang disiplina nga. So hindi ko maintindihan kung yung modernization, marami pa tayong mga jeepney na yung old model na Hindi naman talaga. gusto ko malaman kay Chairman kung ilang porsyento na ba talaga sumama sa modernization. Sabi dati 80%. Ngayon po ba tumaas pa yun, Chairman? It's now at 83% po. 83 pa rin. Yan, the reason siguro kaya may nakikita ka pang luma. Kasi ang first stage po ng modernization is yung pagsasanib-sanib lang nila sa isang kooperatiba. Opo. Hindi pa ho sila obligadong magpalit ng Magpalit. sasakyan. Ayun. I see. Opo, Alright. that would come in 3 years pa. May transition period okay. po yan. Ayun. Ilan. So, dapat muna ngayon asikasuhin yung pagsanib ng mga jeepney driver sa isang kooperatiba. Yun munang phase Yun tayo. po. Okay. Yes po, Ma'am Connie. Yun muna dahil pag ngayon ipagpipilitan po natin, marami Pilitan. hong mahihirapan because of also of the price of the jeepney. Aha. Kaya inuunti-unti po namin yung proseso. So, hindi ho ako magtataka na meron pa ho tayong makikita. Kaya lang ho, siguro ibabato ko na rin yung tanong na yan naman sa LTO. Paano po nakapag-register yung mga ito? Kasi isa sa mga conditions ng registration is roadworthiness. Hindi ba ho pwedeng ang LTFRB, LTO, wala pa bang coordination na dapat matagal nang meron, di ba? Kasi yung mga problema sa LTO, malamang, hindi ba nararanasan din, di ba, na pagdating ho ng hulihan, LTFRB, yung mga jeepney po, yung mga ating pong mga pampublic na mga transportasyon, ang talagang kadalasang may problema din, di ba, sa papeles. Ay, totoo po yun. May coordination po kami. Opo. Unang-una po sa amin po ang unang bagsak ng mga papel. Opo. Kung sila po ay lehitimong mga jeepney, mag-i-issue po kami ng, ang tawag namin dyan is confirmation that they are public utility vehicle. Yan pong dadalhin nila sa LTO. Si LTO naman, isi-check niya yung makina, isi-check niya yung kondisyon ng sasakyan. Yun po yung division of labor namin. Yung pong ibig sabihin, yung pinapanawagan niya po sa LTO na problema naman on their side, hindi po natutugunan ng inaasahan po ninyo sana. Natutugunan po, pero kung minsan po may mga kakulangan din po na sana ma-address naman po nila, like yung maitim na usok, yung mga pupugak-pugak na jeep. Sana po, as of this time, address po nila yung ganong mga concerns. Okay. Chairman, hindi to huli, no? May mga plano pa sila uli na tigil pasada. So, paulit-ulit lang ito. Yung issue, hindi na re-resolve ba? Paulit-ulit. May mga bago na naman silang issue. Ay na nila mandatory. Optional na lang daw yun. Pero yung prangkisa nila, lahat yung wala na, di ba?
wala na po yung mga prangkisa nila. Oo. As of now, Igan, for the record, may mga 500 na miyembro ng Piston ang pending yung application po sa akin dahil hindi ho sila nakahabol noong April 30. So gagawa po kami ng resolution, i-extend po namin yung pagpasok with the inclusion of more members from Piston and Manibela po. Sa existing cooperative. There would come a time na talagang wala na pong magtitigil pasada. At yung makikita nyo na lang sa daan, mga 3-4 po, and then usually mga estudyante po na yung mga kasama nila. Wala kayong planong, nakikita namin. wala kayong plano upuan sila? Meron po. At meron. bukas po ang aming tanggapan. Kahapon po, nandun po sa amin yung Piston ng dito sa may Alabang, Muntinlupa po. Inayos na po namin yung mga papel in preparation po sa kanilang pagpasok po sa programa ng gobyerno. That's about 500 po yan, Igan. Aha. May tanong dito, partner. Hindi daw pwede bang yung cooperative ng Piston na lang kaya Manibela Corporation, sila na lang bumuo? Meron na ba silang That can be worked out po, Ma'am Connie. Ang kailangan lang naman is pumunta po sila sa amin at pag-usapan po namin. Kami naman po ay bukas ang aming tanggapan para po makipag-usap sa kanila. Yes, I can arrange for that po. Basta mga wala silang ibinigay pang ganong intensyon na gawin yun. May ilang beses na rin pong tumawag sa akin si Modi Floranda ng Piston. And then meron na rin ho kaming pag-uusap. And then inantay ko po siya sana ngayon this week or next week. Sana po matapos na namin yung kanilang listings ng mga gustong pumasok po sa programa ng gobyerno. Eto nga, napansin din sa Maynila ni 1983. Biyahing Balot Blooming Treat. May mga co-op na pero bulok daw yung mga jeep na napayagan na bumabiyahe. So yan yung binabagit nyo, Chairman, na transition period kasi. Opo, hindi pa ho namin pwedeng ma-phase out lahat. Una-muna po yung pagbuo ng organisasyon bago po yung modernization. Okay. Chairman, maraming salamat sa oras at yung akusasyon ng corruption dyan sa modernization, Chairman, paano haharapin yun? We will be addressing that, pero Igan, yung pagbili kasi ng mga sasakyan, wala naman po sa amin yon. Ang bumibili po ng sasakyan, yung mga kooperatiba mismo, yung mga opisyalis po nila. Yan po ang lumabas sa investigasyon ng Kongreso. Sila po nag-aakisa na binili yung jeepney sa murang presyo. Pagkatapos paglabas sa libro ng kooperatiba, medyo iba na ho yung presyo. Yun po yung mga tinitignan ko po ngayon. Kasuhan nyo. Dapat meron ng masampulan siguro, no? Talaga na parang hindi na ho, parang domino effect syempre pag walang nahuhuli. May mananamantala talaga kahit mga bagong sistema eh. Chairman, ingat ha, salamat. Salamat po at magandang umaga po sa inyo. Happy birthday! Birthday mo, Chairman. Salamat po. Happy birthday po sa inyo. Salamat pinarating po, sa amin ni Christian. Thank you po. Ingat ka at seize the day. God bless po. Ingat Sana po kayo. pala niregalo na sa iyo yung araw na to. Pumasada na lang sila. Piniregaluhan kayo ng tigil pasada. Hindi. Chairman, di ba parang mali yung tigil pasada dahil hindi na nga sila dapat bumasada. Bumabiyahe. Tama, di ba? Oo, pero yun pa rin ang yung termino? Termino lang. Okay. Igan, hindi naman dapat tigil pasada dahil wala na po silang mga yun nga eh. Tigil paasa. Pwede. Tigil pa. Hindi, wag na sila. Hindi, yun na lang po. Thank you. Happy birthday again. Wishing you good health, ha? God bless, Chairman. Thank you po, Igan. Thank you po, Ma'am Connie. Good day po. Bye-bye po. LTFRB Chairman Teofilo Guades III. Tataka ako, tigil pasada dapat. Yun na nga. So ngayon nga, palitan na lang na tigil paasa. Kilos protesta lang talaga ng mga jeepney drivers na nawalan ng biyahe. Haba naman pag ganun. Pero kailangan natin hilingan, walang pinoprotektahan.